Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we're going to pot yung mga cacti na in-unbox natin yesterday. Yung seller is Joanna Succulent. So, kinlin up ko na sila by using makeup brush. Kasi diba yesterday, nakita niyo naman na marami silang soil or parang buhangin. Kasi hindi masyadong nalinisan ni Miss Joanna. So, eto sila lahat. And then, I also prepared yung mga gagamitin natin, yung tools, yung pot, na-fill up ko na rin ng ating usual soil mixture na 50% lump soil and 50% pumice stone. And then, I put a little bit of osmocote on top and as well as akadama soil. So, everything is prepared. We can start potting now. We are going to start potting the Aragonese. So, I don't have any idea what is the distinctive characteristic of this cactus, Aragonese, kasi it's my first time to have this in the garden. So, maybe pag may time ako, magre-research ako. And then, we'll be using also black sand as top dressing natin para maganda or lumabas yung kulay ng mga ating ipapat na cactus today. Para dun sa mga curious kung saan ko nabibili yung black sand, I bought it from Lazada. So, maraming shops sa Lazada na nagbebenta ng black sand. Ito yung ginagamit sa aquarium. Actually, marami kayong choices na shop na pwede nyo pagpalian kung saan kayo bibili. May mura, may mahal. Pero iba-iba din yung quality na ino-offer nila. And yun lang, minsan ang nagpapamahal talaga is yung SF. So, ganito yung itsura niya up close. Medyo shining na bili ko ngayon compared dati. And then, yung next ating ipapat is yung ating clump na tilay. So, kakaiba yung color niya, kaya minayin ko to. Kasi it's like color brown in color. So, ang ganda niya. So, maliit lang siya. I think I bought it for 300 to 350. Parang ganun yung price. So, I potted it in a clay pot. And then, yung next natin is yung free natin na cristata from Joanna Succulent. Thank you so much, ma'am. Free item. So, it's a token size. So, I potted it in a clay pot too. So, madali lang naman ipot yung mga cacti. All you have to do is put it on top of the soil mix and top dress. So, yung top dressing is optional only. Kung gusto nyo lang naman. So, ang next na ipapot natin is yung T-line na hybrid. Ang ganda ng tsura niya din. And then, itap lang din natin ulit ng black sand. So, yung top dressing nga, as I said, is an optional. Kasi naglalagay ako ng top dressing to cover yung soil. Kasi yung mga birds, pinaglalaroan nila pag naka-expose yung soil mix, lalo na pag may nakalabas na risal. So, to prevent them from playing dun sa mga pot ng ating cacti, I need to cover it up ng top dressing. So, yun nga yung nakasanayan kong gamitin o yung nagustuhan ko is yung black sand top dressing kasi malinis siyang tingnan and lumalabas talaga yung tunay na color ng cacti. So, we potted the multicolor variegated gymnocalycium which is perfect bar. Balik tayo dun sa top dressing na black sand. So, okay lang na mapahalo sila sa soil mix nyo kasi parang nagsaserve as stones din sila. Parang pumice stone lang yung dating nila. Matagal ko na siyang ginagamit, yung black sand as top dressing. I think 2 years na. And then, yung pag isa-search nyo siya sa Lazada, ang isa-search nyo lang is aquarium sand. Black aquarium sand. So, may iba-ibang klase. May mas fine, may shiny, ganun. So, minsan mahirap din mamili. So, ako, isang seller lang yung binibilan ko. Pero, actually, 3 seller yung natryan ko. And I stick with 1. So, ayan. Maganda naman yung black sand na nabibili ko ngayon. Shiny. So, yung pinat natin is yung mga perfect var na multicolor na gymnocalycium. So, iba-iba yung itsura niya, pero lahat sila perfect var na multicolor.
Pero token sizes lang sila. So, hindi pa sila umabot ng 2 inches kasi yung pot na ginagamit ko na square pot, it's around 3 inches yan. So, parang naglalaro lang siya sa 1 to 2 inches. So, yung next na ipapat natin is yung Daydream Hybrid. So, it is my first time to have this Daydream Hybrid. Maganda pala niya. So, medyo pricey din kasi yung mga hybrid. Para lang din yan sa succulents. Yun namang sa succulents, ang tawag naman is may tinatawag din na hybrid, may tinatawag din na mga variegated. So, yun, mahal din sila. So, maganda siya. Maliit lang din siya, as you can see. Pero, happy ako kasi ang ganda. So, we will be starting to pot our Astrophytum asterias. Magkahalo na yung super kabuto at saka yung ordinary na Astrophytum asterias. Baka matanong nyo kung bakit naglalagay ako ng Osmocote on top of my soil mix. So, kahit na bagong mix ko lang yung potting mix ko or used potting mix yung ginagamit ko, naglalagay talaga ako ng konting Osmocote, that is to fertilize or to give more nutrients dun sa soil as well as to the succulents or the cactus na ipapat natin. And also, it helps na maging healthy while nagkikreate sila ng bagong roots. So, yun yung dahilan kung ba't naglalagay ako ng Osmocote. So, konti-konti lang naman din kasi medyo pricey din talaga ang Osmocote. Tapos, naglalagay lang din ako ng Akadama soil. Siguro mga around 1 tablespoon of Akadama soil para ma-promote din yung root growth. Kasi maganda talaga yung Akadama soil, kaya lang medyo pricey. So, binibili ko lang din kasi yung Akadama soil sa Lazada. So, yung shipping fee nga, yun nga yung nagpapamahal kasi diba medyo mabigat siya kasi soil. Talagang sa experience ko is proven ko na ang mga Akadama soil is nakakatulong talaga na magpabilis ng parut. Kumakapit talaga yung Akadama soil dun sa roots niya. No? So parang napoprotect niya din yung roots. So right now we are potting yung mga as in super liit na Astrophytum asterias. Bali, kasama kasi ito sa set na nabili ko. So, yung pot na ginamit ko is, ito yung mga sinip ng seller na potted na Gymnocalycium before. And then, hindi ko sila tinapon. So, hinugasan ko and then tinabi ko. Kasi alam ko in the future, magagamit ko din siya. So, ito na nga yung right time na para gamitin sila. Yung size ng pot is 2 by 2 inches. So, probably yung mga Astrophytum asterias is around 1 inches. So, ang cute nila. Pero mabilis silang makaya ang Astrophytum asterias and mabilis din silang mag-roots. Kaya mas mabilis silang maging stable compared sa variegated Gymnocalycium. So, kulang pala yung pots sa pinipare ko. So, nag-prepare ulit ako ng 11 pots pa using the white square pots kasi yan na lang din yung available ko. So, we will be potting there yung mga Astrophytum asterias na natira pa. So, enjoy watching while I'm potting all of them.
So we're finally done potting all of them. Let's have a final and closer look of each one of them. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.